Sa previous episode, si Deezer ay isa sa mga mandirigmang tumalo sa malaking dragon. Siya ay may kakayahan na i-defuse ang iba't ibang klase ng magic attack, gamit ang kanyang kakayahan. Nang matalo na nila ang dragon, doon ay huli na nilang nalaman na ang dragon pala, ay nagtataglay ng malaking mana storage na gumagawa dito na sumabog ng malakas. Sumabog ito at lahat sila ay na-wipe out dahil sa di nila makayanan ang labis na lakas ng pagsabog. Nabuhay muli si Deezer na may alaala ng nakaraan at gagawin ang lahat upang maligtas niya lang ang mga kaibigan niya. Sa pagpapatuloy ng ating recap, pagkatapos ng ilang panahon ay sumali ang koponan ni Des sa isang ranking tournament at sila'y nasa qualifying round. Ginamit ni Roman ang kanyang wind attack para talunin ang 5 kalaban, at ang kanilang panalo ay nagtaas sa kanila sa leaderboard. Nagambag din si Pram sa laban kontra sa isa pang koponan at lalo pa silang umangat. Si Desir naman ang susunod na magpapakita ng kanyang galing, hindi man lang siya gumalaw ni isang pulgada habang pinawawalang bisa lahat ng mga atake ng kaaway. Tinapos ng 2 pang kasamahan ang labanan at umabot ang ating mga bayani sa top 30 na ibig sabihin nito ay oras na para sa tunay na laban. Natutuwa si Bridget na umabot sila ng ganito kalayo, subalit nag-aalala rin siya dahil ngayon ay magiging malaking target na sila. Sa ibang lugar, galit na galit ang coach ng koponan ng Blue Moon nang mabasa niya ang isang artikulo tungkol sa koponan ni Desir. Binanggit sa artikulo na ang koponan ng mga estudyante mula sa beta class ay umabot sa ika-30 pwesto at tinatanong kung sila ang unang may promote sa alpha class. Mariing tinanggihan ng lalaki na mananatili sila sa antas ng alpha class, pero pinapakalma niya ang sarili at ipinaliwanag niya sa mga estudyante ng Blue Moon na kahit sila'y mga first year pa lamang, responsibilidad nila na panatilihin ang pride at tradisyon ng alpha class. Kaya naman, sa huling round ng tournament ay nais ng baliw na ito na gamitin nila ang lahat ng paraan para ma-eliminate ang koponan ni Desir. Malinaw niyang sinabi na hindi nila dapat hayaang maging single rankers ang mga ito. Kinausap niya ng direkta si Aces dahil nakalaban na niya si Desir noon, at kinumpirma ni Aces na kaya niyang talunin ito at siya ang leader ng first batch ng Blue Moon, kaya pinapangako niyang dadalhin niya sila sa tagumpay. Hindi malilimutan ni Aces ang lalaking nagbigay sa kanya ng kanyang unang pagkatalo, kaya't determinado siyang talunin siya sa abot ng kanyang makakaya, pagkatapos ay hinarap ni Dante at Peril si Aces. Akala ni Aces ay hadlang sila sa kanyang pagiging leader, ngunit alam nila kung gaano siya kalakas at hindi iyon ang kanilang pakay. Gusto lang ni Peril na siya ang tumalo kay Pram at si Dante naman ang gustong haharap kay Roman. Binanggit ni Aces na mas malaki ang tsansa nilang manalo kung magtulungan sila bilang isang koponan, ngunit mayroong malalim na personal na hinanakit ang mga kasamahan niya, kaya hinayaan niya ito. Gayunpaman, may utos siya sa kanila na ipinakita ni Aces na mayroon din siyang personal na hinanakit nang sabihin niyang bawal nilang labanan si Desir dahil siya ang tatapos dito, samantala iniisip ni Desir kung handa na sina Roman at Pram para sa susunod na hakbang. Sinabi ng kanyang tapat na mga kasamahan na handa sila para sa mas matinding pagsasanay para sa huling round, ngunit ikinagulat nila ng ibunyag ni Desir na walang pagsasanay, sa halip ay magkakaroon sila ng espesyal na regimen para sa huling round. Pumunta sila sa aklatan kung saan ipinakita ni Desir ang isang tambak ng mga libro. Nagulat si Roman ng ibunyag ni Desir na pag-aaralan nila ang kasaysayan, at kailangan pa siyang paalalahanan na manahimik. Ang huling round ng ranking tournament ay gaganapin sa isang shadow world na inihanda ng akademya at sa mga mundong ito, muling nilikha ang mga pangyayaring pangkasaysayan at kung mapipigilan nila ang mga pangyayaring ito ay malilinas nila ang shadow world. Makakatulong ang pag-aaral ng kasaysayan ng mga pangyayaring ito sa kanilang pagpigil, ngunit hindi nila alam kung anong mga pangyayari ang lumitaw at sinabi ni Desir na ginamit lang niya ang kanyang intuition para pumili ng ilang pangyayari na pag-aaralan nila. Ngunit alam natin na galing sa hinaharap ang ating bida. Alam na ni Desir kung ano ang magiging shadow world sa huling round at habang nag-aaral, tinukso ni Roman si Pram dahil sa labis nitong paghanga sa kanilang guro, ngunit napukaw nila ang pansin ni Desir. Ito'y isang mahigpit na diktador na may ngiti sa kanyang mukha habang iniutos nito na bumalik sila sa pag-aaral. Maya-maya ay nagulat ang koponan nang lapitan sila ni Aces at medyo tensyon ang sandali. Kaso binasag ni Roman ang katahimikan sa pagtatanong kay Aces kung ano ang kanyang kailangan. Binanggit ni Aces na 2 buwan na mula nang huli silang maglaban, at doon ay pinuri ni Desir ang desisyon niyang sumali sa Blue Moon at sa tingin niya,
Nararapat si Aziz sa pinakamalakas na party sa akademya kaso sinabihan siya ni Aziz na kung talagang ito ang pinakamalakas, bakit wala si Desir dito? Lumapit si Aziz kay Desir para formal na mag-declare ng digmaan laban sa kanya. Sinabi ng ating time traveler na bida na sa panahon noon katulad pa rin si Aziz na nagpakita ng kagandahang loob sa isang taong kinikilala niyang karibal, hinamak siya ni Aziz noon, kaso ngayon ay nangangako siyang tatalunan siya sa abot ng kanyang makakaya. Natuwa si Desir na marinig ang hamon nito dahil sa gusto niyang gamitin ni Aziz ang matinding pagkagalit na iyon laban sa kanya, upang lalo siyang lumakas at ang buong layunin ng ating henyo na bayani noon ay upang pukawin ang diwa ng pakikipaglaban sa loob ni Aziz, at maliwanag na nagtagumpay ito. Ang pagiging malakas ng kanyang mga kaibigan ang tanging paraan upang mabago nila ang hinaharap, kaya't sabik siyang lumaban kasama ang mas malakas na si Aziz. Paglaon ay dumating ang araw ng ranking tournament at maraming portals ang inilagay sa gitna ng isang stadium, at abala ang mga reporter sa pag-interview ng mga guro at ang huling round ay isang malaking pangyayari sa akademya, kaya maraming tao sa bayan ang dumating para manood at masaksihan ito. Malaking bagay ito at doon ay na-realize ng mga kaibigan ni Desir na tama ang pagkakasuot niya ng kanyang kurbata ngayon, ipinaliwanag ni Desir na hindi tama ang pagsusuot ng kanyang kurbata dati. Dahil sa hindi siya dito komportable pero inakala ni Roman na dahil gusto lang ni Desir na ipakita ang kanyang dibdib. Nagbiruan sila at natutuwa si Desir na hindi sila mukhang kinakabahan, handa na silang lahat at tumungo na sa center stage at handa na rin ang iba pang mga koponan at sumabog ang hiyaw ng malaking crowd. May isang lalaki na hindi masyadong kumbinsido sa kakayahan ni Desir dahil na rin sa lahat ng ingay na narinig niya tungkol dito. Ngunit sinabihan siya ng isang babaeng may asol na buhok na mag-focus at isang lalaking may mahabang buhok ang sumabat at pinaalalahanan ang lahat, na hindi dapat alalahanin ang isang tulad ni Desir. Isang boses ang nagpaliwanag na malapit nang magsimula ang huling round at pinaalalahanan sila na para malinis ang Shadow World, kailangan nilang malutas ang isang partikular na insidente at pinapayagan silang gamitin ang anumang paraan para manalo, ngunit kung sila'y makatanggap ng fatal na pinsala, sila ay ma-disqualify. Nagbigayan ng masasamang tingin ang bawat isa, at ipinaliwanag na ang mga makakatulong sa paglilinis ng Shadow World ay makakatanggap ng mas maraming puntos. Ang top 7 na manlalaro ay tatanghaling single rankers. Nasa pinakamababa ang koponan ni Desir, kaya ipinaliwanag niya na para maging single ranker sila ay kailangan nilang malinis ang Shadow World sa kanilang sarili o talunin ang bawat ibang kalahok. Nagsimula nang magbukas ang mga gate at nagumpisa na ang huling round ng ranking tournament. Tinignan ng lahat ang mga portal at nang sa wakas ay magbukas ang mga ito, nagsimulang sumigaw ang malaking crowd para sa kanilang paboritong mga koponan, nang magbukas na ang mga portal ay pumasok na ang lahat kaso huli ang koponan ni Desir. Pinaalalahanan ni Desir ang kanyang mga kaibigan na huwag mag-alala at sinisigurado sa kanila na kaya nilang gawin ang anumang kanilang itinakda. Hiwalay silang na-teleport sa loob at isang boses ang nagsabi kay Desir na random ang pagkapasya ng lokasyon ng lahat. Napagdesisyonan ni Desir na ang kanyang unang layunin ay hanapin ang kanyang mga kasamahan, kaso agad siyang inatake ng isang ice bolt at di makapaniwala ang babaeng may asol na buhok sa kanyang swerte na natagpuan agad niya si Desir, at hindi rin makapaniwala si Desir kung gaano siya kasikat. Gusto lang ng babae na makipaglaban pero madali lamang natunaw ni Desir ang nakakatuwang ice attack ng babae. Nagulat siya nang ipakita ng babae na kaya niyang gumamit ng 2 spells ng sabay, at ginamit niya ang kanyang Aqua Wave attack. Hinarang ito ni Desir gamit ang isa pang fire attack, na nagdulot ng pagkalat ng steam sa paligid at napagtanto niya na ang isa pang spell ng babae ay pangdepensa. Hindi niya maintindihan kung bakit ito ginagawa ng babae. Ngunit naging malinaw ito nang matalino na ilagay ng babae ang pangalawang spell sa harap ng una para maging yelo ito. Binanggit ni Desir na inaasahan niya ang ganitong kawili-wili na mga atake mula sa isang alpha class, kaso hindi pa natatapos ang babaeng may asol na buhok, ginamit niya ang isang wind spell para marahas na ihagis ang mga shard ng yelo mula sa kanyang unang mga atake. Medyo mayabang ang babae habang ipinaliwanag niya na ang kanyang mga spells ay isang uri ng mahika na hindi kailanman magagamit ng isang karaniwang tao tulad ni Desir sa kanyang buong buhay. Tinanong niya si Desir kung mayroon siyang huling salita bago niya ito patayin, pero walang bahid ng takot sa mukha ni Desir. Hinangaan niya ang kumpiyansa ng babae, ngunit nainis niya ito nang sabihin niyang dapat ay tina-target nito ang kanyang mga mahahalagang bahagi.
Patuloy na iniinis ni Desir ang babae sa pagsasabing, hindi niya gaanong na-master ang pag-control sa kanyang sariling spell. Galit na pinatatahimik siya ng babae, kaya alam ni Desir na talagang nasa isip na niya ito ngayon at tapos na si Desir sa paglalaro sa babae, at sa isang simpleng pagpitik ng kanyang daliri ay winasak niya ang buong atake nito. Siyempre, walang ideya ang babae kung paano niya ito nagawa, ngunit napagtanto niya na gumagamit si Desir ng inversing spells at hawak na ni Desir ang buong kontrol sa laban at tinuruan niya ito ng leksyon. Sinabi niya na hindi dapat maliitin ng babae ang kanyang kalaban at dapat palagi siyang mag-isip tungkol sa kanyang susunod na hakbang, iyon ang mga batayan ng digmaan kaya sinabi niya sa babae na manood ng mabuti at itanim ito sa kanyang utak. Tinapos ni Desir ang pagkolekta ng lahat ng shard niya upang makabuo ng isang malaking kristal at ipinadala ito pabalik sa babae. Mukhang medyo hindi matalino ang babae dahil sinabi niya lang na walang paraan na matalo siya ng mahika ng isang karaniwang tao. Akala niya madali niyang mapipigilan ang atake ni Desir, ngunit tapos na si Desir sa pagtuturo sa kanya ng leksyon at binuwag niya ang malaking kristal upang maiwasan ang kanyang depensa at madali siyang tinalo. Inanunsyo ang kanyang pagkatalo at binanggit ni Desir na isa lamang ito sa marami pang darating. Sa ibang bahagi ng Shadow World ay may isang maliit na nerd ang naglalakad na nagrereklamo tungkol sa sobrang init sa kanyang random na lokasyon, hiniling niya na sana mayroon siyang proteksyon mula sa sikat ng araw, pero naglaan siya ng sandali upang pahalagahan ang simoy ng hangin. Mabilis na tinalo ng malakas na spell mula kay Roman ang kawawang bata, at inanunsyo ang kanyang disqualification at 27 na kalahok na lang ang natitira at nakikita natin na magkasama na sina Roman at Pram. Swerte silang nailipat malapit sa isa't isa at naisip ni Roman na nakakatuwa si Pram dahil nag-aalala ito kay Desir. Ginamit ni Roman ang kanyang wind magic para madetect ang kalapit na mga kaaway at nagdesisyon siyang habulin ang nag-iisa. Inilunsad ni Roman ang kanyang atake subalit agad itong nawasak at lumitaw ang dalawang kaaway. Ipinaliwanag ng isa na ang detection magic ay may downside na ibinubunyag ang iyong lokasyon sa mga kalaban, at pinaalala ng kasintahan nito na si Roman ay isang beta trash lang. Hindi basta-basta tinanggap ni Roman ang insulto at nagdesisyon na malaman kung sino talaga ang basura sa pamamagitan ng isang labanan. Gusto ng lalaki na patuloy namang insulto sa pagsabi kung gaano kagaling ang kanilang klase, ngunit agad siyang inatake ni Pram. Ginamit ng lalaki ito bilang patunay na kulang sila sa asal, at napagtanto ni Roman na hindi sila mahina at naging alerto ang lahat at nagsimula ang labanan gamit ang mga espada. Sinubukan ng isang babae na gumamit ng mahika, ngunit pinakita ni Pram ang kanyang napakabilis na kilos at natakot ang babae at nagsimulang magtaka kung talaga bang nasa beta class si Pram. Gumamit ang kalaban ng maraming alikabok at sinabi sa kanyang kasintahan na pasabugan si Pram gamit ang malakas na area magic. Sinimulan ng babae ang mahika pero ito lang ang nagbunyag ng kanyang eksaktong lokasyon kay Roman at tinangay siya ni Roman gamit ang wind attack. Si Roman na ngayon ang nagmamaliit sa kanila at tinatawag niyang tanga ang dalawa dahil nagtago sila at agad-agad ay nagpakita sa pamamagitan ng pag-atake. Labis na nagalit ang lalaki, ngunit pinaalala sa kanya ni Pram na kailangan niyang mag-focus sa laban. Sa katunayan, idinidistract lamang siya ni Pram at natapos ni Roman ang Alpha Boy at naisip niya na baka may pagkakataon pa ito kung nag-concentrate siya sa pagtalo sa kanya, at binanggit niyang ito ang napala niya sa pagmamaliit sa beta class. 25 na kalahok na lang ang natitira, at umaasa si Roman na kasing tanga ng dalawang ito ang lahat at pinuri nila ang isa't isa sa kung gaano sila nag-improve, at inamin ni Pram na si Desir ang dahilan ng kanilang pagsasanay. Tungkol kay Desir, binanggit ni Roman na lumabas na siya mula sa pagtago dahil alam niyang pinapanood niya sila, namangha si Desir sa kanilang pag-unlad at sinabing alam niyang kaya nilang hawakan ang sitwasyon sa kanilang sarili. Napagtanto ni Roman na si Desir pala ang taong inatake niya kanina. Akala niya ay naging malakas na siya pero madali lang pala winasak ni Desir ang kanyang spell. Pinuri ni Desir ang kanyang galing at hinimas ang ulo niya bilang gantimpala. Akala niya gusto ito ni Roman dahil tahimik siya, ngunit labis siyang nagalit dito dahil hindi siya aso at natapos ang kasiyahan ng mapansin ni Desir na may paparating na bagyo, pula na kidlat ang sumiklab sa langit at may nangyaring kakaiba sa malapit na clock tower. Sa malayo, may malakas na fire attack na sumabog at may isang kawawang lalaki na winasak ng isa pang koponan. 18 na kalahok na lang ang natitira at ipinaliwanag ni Desir na may dalawang paraan para ma-promote sa Alpha Class. Una ay ang pagtatapos sa unang pwesto sa pamamagitan ng paglilinis ng Shadow World,
at ang isa pa ay ang simpleng pag-survive at pagiging isa sa top 9. Sigurado si Desir na imposible para sa kanila na malinis ang Shadow World dahil lilipulin lang sila ng ibang koponan, may maliit na pagkakataon na makapasok sila sa top 9, dahil maglalaban-laban ang ibang koponan at kailangan lang nila ng Champa na ma-disqualify. Sa tingin ni Roman ay mas mahirap ito kaysa sa iniisip ni Desir pero kumpiyansa si Pram na kaya nila ito, gayunpaman sa halip na gumawa ng plano o gumawa ng kapaki-pakinabang na bagay, simpleng nagdodoodle lang si Pram sa lupa nang bigla silang tumakbo para magtago dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan, at walang senyales na ito'y titigil. Wala silang magawa kundi maghintay sa ilalim ng isang puno, at may na-realize si Roman at hindi niya naisip na mag-aim na maging top 9 sa mga alpha students kung hindi dahil kay Desir at kung wala siya, sasama sana siya sa team ni Dante at hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag nalaman nilang commoner lang siya. Napansin ni Desir na hindi mapakali si Roman at sinabi niya sa kanilang dalawa na huwag mag-alala dahil nakikita niyang mas lumalakas sila, medyo naapektuhan si Roman sa sinabi ni Desir, pero tinawag niya itong weirdo at sinabihang tumigil sa paghaplos sa kanyang ulo. Pinapaalala niya kung gaano niya kinamumuhian ang mukha ni Desir, ngunit iniisip niya kung gaano niya talaga kamahal ang kanyang koponan at biglang may tumunog na kampana sa malayo, at naririnig ito ng lahat. Sinabi ni Desir na oras na, at ipinapaalala kay Roman na bahagi ito ng kanilang pag-aaral at nasa mundo sila ng nakaraang clock tower, isang high-level na magical device na gumagawa ng mga halimaw sa regular na mga intervals. Biglang nag-activate ang clock tower at may nakita silang kakaiba sa lupa, inanunsyo ng isang boses na nag-generate ng isang survival quest at gumawa ang clock tower ng bagong halimaw. Kailangang mabuhay ng lahat ng koponan sa atake ng halimaw, at iniisip ng lahat ng guro na masamang balita ito para sa beta class. Sigurado silang tapos na ang team ni Desir at tumawa ang malaking lalaki na namumuno sa Blue Moon Group para kay Bridget. Samantala, narinig ng ating koponan ang sigaw ng isang babae na humihingi ng tulong, at inanunsyo na 17 na lang ang natitirang kalahok at papalapit na ang panganib kaya sinabi ni Desir sa kanyang dalawang kaibigan na manatili sa likuran. Biglang nangamoy masama at nagsimulang manginig ang lupa, may paparating na halimaw kaya sinabi ni Desir sa kanila na maghanda at lumabas mula sa lupa ang isang daga. Natakot ang dalawang kasama ni Desir nang umungal ng malakas ang daga at napagtanto ni Desir na kailangan nilang umalis agad. Lumitaw ang isang malaking hukbo ng mga daga at natukoy ni Desir na ito'y dahil sa isang killer monster, isang halimaw na gumagamit ng batalyon ng mga daga parang mga hukbo. Kumakain ito ng dugo ng tao at di ito tumitigil hanggat hindi nito nahuli ang target nito. Nagdesisyon si Roman na magpaputok ng airball sa kanila, ngunit walang saysay ito at kailangan lang nilang patuloy na tumakbo, ngunit maliwanag na humahabol sa kanila ang mga daga. Ipinaliwanag ni Desir na ang tanging opsyon nila ay talunin ang pinuno at isa ito sa mga leader ng daga, ngunit sa tingin ni Roman ay para silang naghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Tumigil si Desir sa pagtakbo dahil alam niya kung paano matutunton ang leader. Ginawa niyang sugatan ang sarili niya at ginamit ang kanyang dugo para mahikayat ang pinuno, lumantad ang maliit na daga at tinamaan ito ni Roman mula sa ere at dinamatay ang halimaw, at binanggit ni Desir na kahit maliit na daga ito, halimaw pa rin ito. Mataas ang magical resistance nito at kahit si Roman sa kasalukuyang kasanayan nila, hindi ito matatalo sa isang hampas at patuloy sa pagdating ang mga daga kaya't napagpasyahan ni Desir na wala na siyang pagpipilian. Inutos niya sa kanyang koponan na umatras, pero nagulat sila nang biglang sumugod si Pram at pinigilan siya ng koponan, ngunit diretso pa rin ang takbo ng baliw na batang ito papunta sa malaking kawan ng mga daga. Sa kabilang banda, nahihirapan din ang ibang mga koponan sa mga daga, at 16 na lamang ang natitirang kalahok at nakaharap ng Red Team ang isang malaking grupo ng mga daga, ngunit kumpiyansa ang leader nila at sinabihan ang kanyang grupo na umatras habang ginagamit niya ang isang fire spell. Mukhang walang kaalaman ang Green Team sa nangyayari dahil natuwa sila na ang kinatatakutan nila ay isang maliit na daga lamang, sinubukan ng isang tanga na ipaalis ito kaso umungal ang daga at sila ay sinalakay ng buong grupo ng daga. Bumalik tayo upang malaman na nasa loob na ng hukbo ng mga halimaw na daga si Pram, sinabihan ni Pram ang sarili na mag-focus at sinubukan na hanapin ang pinuno, sigurado siyang nasaktan ito sa spell ni Roman at determinado siyang hanapin ang maliit na nilalang. Matapos makipaglaban sa mga daga ng sandali,
natukoy niya ang isang bagay sa labas at desperado na sinubukan ni Desir na iligtas si Pram sa pamamagitan ng pagdiba sa malabundok na mga daga. Nagtataka si Roman kung dapat ba siyang umatake gamit ang kanyang airballs, ngunit sinabi ni Desir na maaari niyang tamaan si Pram. Nalito si Desir dahil pakiramdam niya ay mawawala na naman sa kanya si Pram tulad ng nangyari sa hinaharap. Ngunit biglang lumabas si Pram mula sa tambak na may malakas na atake, at natapos niya ang pinunong daga at inanunsyo na tapos na ang kanilang survival quest, ngunit dali-daling lumapit si Desir kay Pram na sugatan. Pinuri ng kanyang mga kaibigan si Pram subalit pagod na pagod siya at binanggit ni Desir na magpahinga siya, kaya't nagpahinga si Pram at inilagay ni Desir si Pram sa ilalim ng isang puno, at namangha siya dahil sa hindi natatakot si Pram sa mga daga. Sinabi ni Desir kay Roman na bantayan siya pero walang iba pang sinabi habang lumakad palayo. Nagagalit si Desir sa sarili dahil dapat ay natapos niya ang quest nang hindi pinagdadaanan ni Pram ang lahat ng iyon. Napagtanto niyang nadala siya sa pagunlad nila at nabawasan ang kanyang pagbabantay, sinuntok ni Desir ang sariling mukha at pinaalalahanan ang sarili na naroon siya para hindi mawala ang kanyang mga kaibigan. Bumalik siya sa kanyang mga kaibigan na nag-aalala sa kanyang mukha, ngunit sinabi niyang wala ito at nagulat ang koponan ni Desir na gusto niyang maglakbay sa ulan, ngunit ipinaliwanag niya na dahil sa ito'y natagpuan na nila ang nakaraang clock tower. Nagtungo sila doon, ngunit may isang bagay na pinapaalala ni Desir sa sarili at plano niyang kunin ang perpektong ruta upang maabot ang kanyang layunin at nagsumpa na hindi na muling magkakamali. Samantala, namangha ang Red Team sa kung paano sinunog ng kanilang leader ang buong lugar para talunin ang grupo ng daga, nanalo rin ang Green Team sa kanilang laban at ginamit ni Aces ang kanyang Ice Magic para talunin ang mga daga. Sa wakas, narating ng grupo ni Desir ang Clock Tower, at makikita natin ang mga leader ng lahat ng natitirang koponan. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.